Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama.' Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita niyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at sa timog, at tudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may naunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Samantalang tila napakaraming sektang naghahayag at nag-aangking sila lang ang maliligtas at maraming tao ang mabubulit sa impyerno, makikita natin sa Ebanghelyo na nakasalalay pa rin sa pagsasabuhay ng pananampalataya ang kasagutan sa tanong na ito. Kaya hindi tuwirang sinagot ni Jesus ang tanong. Pero hinikayat niya ang mga taong nakikinig sa kanya na pagsikapang makapasok sa pinto ng kaligtasan. Bagamat para sa lahat, ang pagliligtas na isinasagawa ng Panginoon, dapat lang na isabuhay ang kaligtasang ito sa pamamagitan ng paggawa sa kalooban ng Ama at di lang sa salita. Ibig sabihin, kailangan ng pagtalikod sa kasalanan at paggawa ng kabutihan para sa kapwa. Hindi sapat ang mababaw na pananampalatayang di naman nakikita sa buhay. Sabi nga ni Jesus, hindi garantiya ang pagkikisalo at pagkikinig sa kanyang pangangaral. Kung di nababago ang pagkatao at nagaganap ang partikular na plano ng Diyos sa bawat isa, wa-epek ito. Nagpapabigat at nagpapahirap sa paglalakbay tungo sa Diyos ang mga bagay na di nabibilang sa Kanya. Dalisay at lubos na pagbibigay ng sarili sa Diyos ang daan tungo sa pagpasok sa pinto ng kaligtasan. May nababago ba sa ating pagkatao matapos manalangin, magbasa ng Biblia o magsimba? Masasabi ba nating nagiging mas ganap at banal ang ating pagkatao sa pagdaan ng panahon?